Narito po ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong Sabado, ika-13 ng Setyembre taong 2025. Sa kasalukuyan, ang low pressure area na ating minomonitor ay bahagyang lumakas at huling namataan na naglandfall sa mga lalawigan ng Samar. Partikular sa Eastern Samar at Northern Samar. Base sa pinakahuling satellite image, inaasahan na lalakas pa ito habang binabagtas ang Eastern Visayas, kung saan posible ang pangalawang landfall sa Sorsogon ngayong araw. Pinapayuhan ng ating mga kababayan na maging handa sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Asahan din ang pagkulog at pagkidlat na nagpapataas ng alon sa ating karagatan. Dahil mataas ang posibilidad na maging ganap na bagyo ang LPA habang binabagtas ang ating kalupaan, lubos na pinaghahanda ang lahat. Ang mga lugar na dadaanan nito ay maaapektuhan ng malalakas na pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat dahil sa cloud cluster na dala nito na nagdadala rin ng localized thunderstorms. Bukod pa rito, umiiral pa rin ang hanging easterlies na nagmumula sa Pacific Ocean na nagdadala ng mainit na temperatura at nagpapalakas ng masamang panahon. Kasabay rin ito ang hanging habagat na nagpapalakas sa LPA. Kaya naman, lubos nating pinaghahanda ang ating mga kababayan sa matinding epekto ng mga weather system na ito. Dahil sa mga umiiral na weather system at sa minomonitor nating LPA, ang mga lugar ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, at Biliran ay makakaranas ng maulan na panahon ngayong umaga na sasamahan pa ng pagkulog at pagkidlat na nagpapataas ng alon. Dahil sa paglandfall ng LPA sa Samar, apektado rin ang mga kalapit na lugar tulad ng Leyte at Northern Cebu na makakaranas ng pag-ulan at maulap na papawirin. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring katamtaman hanggang sa malakas at tumatagal ng 1 hanggang 2 oras na maaaring magpalubog sa mga kababayan natin sa mabababang lugar. Posible rin ang pagguho ng lupa sa mga bundok dahil sa inaasahang tuloy-tuloy na pag-ulan sa Eastern Visayas. Samantala, habang unti-unti itong kumikilos pahilagang kanluran, asahan natin ang malakas na epekto ng maulap na papawirin, pag-ulan, at pagkulog sa mga lugar ng Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Romblon, Marinduque, Quezon Province, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. Sa mga nabanggit na lugar, maging handa dahil makakaranas ng mga pag-ulan na maaaring magpabaha. Kung sakaling maging ganap na bagyo ang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility, papangalanan itong Mirasol. Dahil sa LPA, ang Bicol Region ay makakaranas na ng mga pag-ulan ngayong umaga dahil sa cloud cluster nito na nagdadala ng localized thunderstorms. Base sa aming pagtaya, ang LPA ay naglandfall na sa Samar at inaasahang maglalandfall din sa Sorsogon. Hagip na rin ito ang mga kalapit na lugar, lalo na ang Masbate. Habang kumikilos pahilagang kanluran, tatahakin nito ang Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, Quezon Province, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. Ang mga kalapit na lugar nito ay apektado ng malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa trap o extension ng LPA na sakop ng cone of probability nito. Dahil sa LPA, ang mga kababayan natin sa Northern Mindanao, partikular sa Camiguin, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, at Surigao del Norte, ay mataas ang tsansa ng pag-ulan. Sa mga nabanggit na lugar, maging handa sa malalakas na pag-ulan na dulot ng LPA ngayong umaga. Mapapansin din natin sa latest satellite image sa kanlurang bahagi ng Palawan na may namumuong panibagong LPA na nagdudulot ng localized thunderstorms sa southwest Palawan na nagdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa timog Palawan. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Palawan ay makakaranas din ng bahagyang maaliwalas na panahon na mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan dahil sa mga weather system. Kaya, asahan natin sa buong bansa ang mga kalat-kalat na pag-ulan na mas mataas ang tsansa sa hapon at gabi. Para sa magiging lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa silangang bahagi ng Visayas kung saan naroroon ang minomonitor nating masamang panahon na nananalasa sa mga lugar at nagdudulot ng localized thunderstorms na nagpapataas ng alon. Maging alerto po ang ating mga kababayan, lalo na ang mga mangingisda na may maliliit na sasakyang pandagat.
Para sa mga bagong ulat panahon o update, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para updated po kayo sa mga bagong ulat panahon ukol sa mga lagay ng LPA na ating minomonitor at sa magiging lagay ng panahon. Huwag kaligtaan mag-share upang marami tayong mapaalalahanan ng mga kababayan, lalo na sa mga mabababang lugar na binabaha at sa mga kababayan natin ng mga agricultural ang pamumuhay na apektado ng masamang panahon na maaaring magpalubog sa mga pananim. Kaya, manatiling updated sa mga bagong ulat panahon para sa karagdagang impormasyon at mga temperatura ng ating bansa at outlook. Pakinggan natin ang ating kasamahan na nagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Ingat po mga kababayan. God bless us all. Pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may Quezon Province, maging sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, buong Visayas, down to Caraga Region at mga probinsya ng Misamis Oriental and Camiguin. May mga minsan malalakas po ng mga pag-ulan na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng bansa affected din po ng mga thunderstorms at ng easterlies. Partly cloudy to cloudy skies, madalas ang mga pag-ulan at mga thunderstorms. Gaya na naman po na nangyari dito sa Metro Manila na nagtagal ng halos isang oras at aasahan pa rin po yung mga isolated rain showers or thunderstorms hanggang bukas ng madaling araw somewhere dito sa may Central and Southern Luzon at dito rin po sa natitirang bahagi pa ng Mindanao. Base naman sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, generally kikilos po west-northwest ang nabanggit natin na low pressure area. Over this weekend, babagtasin po nitong LPA, itong Eastern Visayas, then the rest of Visayas, plus itong pagitan po ng Mimaropa and Bicol region, babagtasin po nitong low pressure area. Hanggang pagsapit po ng Lunes ay nasa may West Philippines na ang weather disturbance. Simula naman po Lunes, lalayo na ito sa ating kalupaan at pagsapit ng either Tuesday or Wednesday ay lalabas na rin po ito ng ating PAR patungo po dito sa may central portion of Vietnam. At hindi rin natin inaalis yung chance na habang nandito siya sa may West Philippine Sea, early next week ay posibleng mag-intensify pa ito bilang isang tropical depression or mahina bagyo at bibigyan natin ng pangalan kung nasa loob pa ng PAR ng Mirasol. Samantala, meron din tayong posibleng mabuo na isa pang low pressure area sa labas naman ng ating PAR sa may Pacific Ocean early next week. And around Tuesday hanggang Thursday ay maring nasa loob na rin ito ng ating area of responsibility. At meron din katamtamang tsansa na mabuo bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Posible pa mabago yung ating scenario regarding sa mga potensyal na bagyong ito. Kaya lagi po magantabay sa ating mga updates. Pinakamaulan po dito sa may Southern Luzon dahil dun sa low pressure area. Kabilang na ang Bicol Region, Quezon Province, Laguna, hanggang dito po sa may Marinduque, Oriental Mindoro, and Romblon. Meron po tayong mga light to moderate with at times heavy rains at may mga thunderstorms din po lalo na sa hapon hanggang gabi. So siguruhin pa rin po na meron dalang payong or kapote kung lalabas po ng bahay at laging tumutok sa ating mga thunderstorm and rainfall advisories. Worst case scenario, heavy rainfall warnings. Dito naman sa Metro Manila, Central Luzon, lalo na sa may Aurora, rest of Calabarzon and rest of Mimaropa, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan simula tanghali hanggang sa gabi. For Metro Manila, possible yung mga thunderstorms between 2 to 7 p.m. Habang dito naman sa pating Northern Luzon, fair weather conditions, madalas magiging maaraw naman ng panahon, umaga hanggang early afternoon, then sa dakong hapon hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na at aasahan din po yung mga pulu-pulu lamang ng mga pag-ulan or mga localized thunderstorms. Sa Metro Manila po, medyo mainit pa rin bago magkaroon ng thunderstorms hanggang 32 degrees Celsius. Maging dito rin po sa may Lawag sa Ilocos Norte, pinakamainit sa may Tuguegarao at 33 degrees, habang malamig at presko sa may Baguio City 16 to 24 degrees Celsius. Sa malaking bahagi po ng Visayas, asahan yung epekto ng low pressure area. Meron din tayong kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains. Dito po sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar and Biliran. Kaya mag-ingat sa banta ng mga flash floods at mga landslides. Meron din chance ng mga pag-ulan dito sa may southern portion ng Palawan dahil dun sa trough of low pressure area. Partly cloudy to cloudy skies naman over the rest of Palawan at may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Dito sa may Metro Cebu, temperatura between 25 to 30 degrees, habang mas mainit sa may Puerto Princesa hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po, dito sa pinakanghilagang bahagi po ng Mindanao, Misamis Occidental, mataas ang tsansa ng ulan within the next 24 hours. Ganyan din sa Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, hanggang dun po sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte. Magbaon ng pananggalang sa ulan kung lalabas po ng bahay. Mataas ang tsansa dulot ng low pressure area. Habang dito sa natitirang bahagi ng Mindanao, maraming lugar pa naman po magiging maaraw or partly cloudy ang kalangitan at sasamahan pa rin yan sa hapon hanggang sa gabi ng mostly cloudy skies. Maraming lugar sa may Zamboanga Peninsula magkakaroon ng mga isolated or localized thunderstorms, maging dito rin po sa rest of Northern Mindanao and rest of Caraga region. Temperatura natin sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius, habang sa may Davao City naman between 24 to 31 degrees Celsius.
Bukas po hanggang sa katapusan ng weekend, wala naman tayong ina-expect na gale warning or babala sa mga delikado at matataas na mga pag-alon. However, kapag meron tayong mga thunderstorm, ibig sabihin po meron tayong malakas na hangin, malakas na ulan, eventually tumataas yung ating mga pag-alon at posible pa rin itong umabot sa hanggang 1.5 meters. Dito yan sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas over this weekend. But in general, kapag wala tayong mga pag-ulan, usually kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon, malayo sa pangpang. At para naman sa ating T-Day Weather Outlook, pagsapit ng Linggo hanggang Martes, dyan natin may experience pa rin yung epekto ng low pressure area between Southern Luzon and Visayas at sa ilalim na bahagi naman due to southwest monsoon simula sa araw po ng Lunes. Pagsapit ng Linggo, ito yung time kung saan nasa pagitan na po ng Mimaropa and Western Visayas ang low pressure area. So maulan pa rin over many areas, kabilang ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa. Magbaon pa rin ng payong dahil minsan lalakas pa rin po ang mga pag-ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Pagsapit naman ng Lunes, araw ng pasukan, meron pa rin po mga pag-ulan na mararanasan, lalo na sa May Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, hanggang sa halos buong Mimaropa, asahan pa rin po yung mga light to moderate with at times heavy rains. The rest of Luzon, particularly sa may northern portion, partly cloudy to cloudy skies at may mga isolated na ulan. Pagsapit ng Tuesday, pinakauulanin po ang Palawan at Occidental Mindoro dahil sa low pressure area na possibly po nasa may West Philippine Sea na at unti-unting lumalayo po sa ating kalupaan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, malaking bahagi pa rin ito. Pagsapit po ng Linggo, magkakaroon ng maulap na kalangitan. May mga pag-ulan pero hindi naman siya tuloy-tuloy, no? At pinakamalalakas pa rin dito sa may Western Visayas and Negros Occidental. Pagsapit ng Lunes, yun yung time kung saan nga nasa may West Philippine Sea na ang bagyo. So posible magkaroon na tayo ng southwest monsoon over Western Visayas and Negros Island region. Then pagsapit po ng Tuesday, mababawasan yung mga pag-ulan pero asahan pa rin po yung kalat-kalat ng mga ulan and thunderstorms over Western Visayas and Negros Occidental. Pagsapit ng Lunes at Martes, ang Central and Eastern Visayas, improving weather conditions pero may chance pa rin ng saglit na ulan. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, pinakauulanin pagsapit po ng Linggo itong western portions. Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and Northern Mindanao, kalat-kalat ang mga pag-ulan, mataas ang chance ng mga thunderstorms lalo na sa may Zamboanga del Norte. Pagsapit ng Monday, Zamboanga Peninsula, Basilan, and Tawi-Tawi ang pinakauulanin dulot ng habagat or southwest monsoon. And then pagsapit po ng Tuesday, mostly yung Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur na lamang po yung magkakaroon ng pag-ulan dulot ng habagat. While the rest of Mindanao, itong Northern Mindanao or Caraga Region, Davao Region, Socsagen, partly cloudy to cloudy skies pa rin po at may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan. Ang ating sunset ay mamayang 5:59 ng hapon at ang sunrise 5:45 ng umaga.